Good day, class. Today, ako ang i-discuss sa inyo ang GIS or Geographic Information System. So, this one is introduction na gud siya kay dili na nato ma-discuss further kung unsa ang GIS or unsa siya paggamit. It's because gamay na lang pud kayo ato ang time. So, intro ra gyud tataman. Aning GIS, ginagamit ni siya sa daghan nga disiplin, gikan sa pagplano sa lungsod hangtod sa pagpangandam sa katalagman. So, bisag unsa pa man yung kurso no, nagyud gamit gyud kaayo ang GIS bisag unsa nga disiplin or unsa inyohang program. Now, sa inyo makita dire, mo ni siya ang real world application sa GIS. Meaning they work with data that relates to geographic space, which involves positional data relative to Earth's surface. So, nag-involve og kanang positional data. So, na-discuss din nato siya sa last topic, katong measurement of angles and direction. So, now, what is GIS? What exactly is GIS? So, GIS is a tool to work with georeference information. It is a computerized system designed for the storage, retrieval, and analysis of geographically referenced data. So, ang pasabot ani, meaning ang GIS is computerized system na siya nga motabang sa atua sa pag-analyze sa mga data nga naay kalabutan sa mga location or lokasyon. So, mura na siya og Google Maps. Pero, mas scientific og pang-professional ang paggamit. Meaning, dili siya ingon nga ang Google Maps is GIS, but GIS is different to Google Maps. So, mura lang siya og Google Maps. Pero, scientific o pang-professional iyahang usage. So, GIS uses advanced analytical tools to explore at a scientific level the spatial relationship, patterns, and processes of cultural, biological, demographic, economic, geographic, and physical phenomena. So, it is a computerized database management system for the capture, storage, retrieval, analysis, and display of spatial. So, ang halusa sa akong mga classmate before, GIS ilahang thesis. So, ang ilahang, for example na lang is ilahang kakuha sila og data sa mechanization sa Northern Mindanao. So, ilaha dayon ng i-mapping using the QGIS. So, makita dayon dito through the data that they collected during sa ilang pag-survey. So, mag-adto man gyud na sila sa specific nga location nga na-assign. And then, ila din ang i-mapping sa QGIS. Makita din dito sa mapping, mas ma-illustrate kung aha dito ang katong area nga mechanized o na ay low mechanization. So, now, what is GIS? So, GIS basically means ang G, geographic or where, aha. Ang I naman is information or data attached to the where. So, meaning na ay data nga na-attach. Then, system naman is ang S. So, system which refers to the many components working together to achieve a common goal. So, it requires hardware, network, software, data, and operational procedures. So, before we discuss further, let us first have the terminologies related to GIS. So, first is ang Global Positioning System or GPS. So, ang GPS, ginagamit na siya to locate precise position sa Earth. Mura na iyang pasabot ana. So, meaning, galocate. Mura siya ang Global Positioning System. While ang remote sensing naman is ginagka-capture siya og image from satellite or drone. So, ka-capture. Ang Geographic Information System naman, GIS, kay software na siya that handles all the data types. So, why do we need to study GIS? Nganong need man nato tun-an ang GIS, specifically sa inyo mga dabet. So, did you know nga around 80% sa local government kay tasked sila para they are tasked to involve geographic data. So, gikan sa pag-collect or garbages,
sa emergency services, dako gud kaayo ang role ni GIS. So even sa businesses, katong mga scientists, pati mga military, ginagamit nila daily ang GIS. So next is the geographic coordinate systems. So we actually use latitude and longitude para malocate ang mga places accurately sa Earth. So for example na lang, ang ato ang country, the Philippines. Mani iyahang latitude ang longitude. So meaning si Philippines malocate siya at 12.8797 degrees north and 121.7740 degrees east. So, yun ana, ginagamit siya ang latitude o longitude para malocate ang location or specific place. Next is the spatial data model types. So, there are 3 types. We have the vector. So, it represents points, lines, or polygons. The next naman is the raster data. So, it represents the landscape as a rectangular matrix of square cells. Then, si tabular naman is mga data tables. So, kana siya ng tulo, mga laing-laing paagi na siya sa pagrepresenta sa Earth. So, meaning na ay vector, na ay raster, na ay tabular or attribute table. So, nindot yun tani siya para mas masabtan ninyo katong natay sana actual yun nga paggamit sa QGIS. Okay, kani, nana siya actually dito. Makita na ninyo. Kaning sa attribute, kaning nakatabi, imo ni rin i-tabulate ang mga data. So, muna siya ang first na buhaton yun. So that, ma-map out nimo ang katong mga data. First, imo siyang ang tabulate. So, mao ni siya ang raster. Then, kani naman is ang vector. So, next is ang spatial data layers. So, each data layer represent a specific object. For example, kanang road, represent siya sa line. Then, ang land parcel as polygon. So, if i-combine nimo ang line ug ang polygon, they build a complete picture. So, yung ni siya. City, vector na siya ha. First is ang city, then next na pod is ang country, then ang parcels. Yan na siya. Na yung mga layer. So, next is the overlay analysis. So, this is one of the GIS most powerful tools. So, you stack different data layers to find insights. For example, which schools are in flood-prone zone? So, yun na. Matong gingon ako kaganina sa disaster risk management nga department bitaw dira sa mga munisipyo naman gyud na gigamit sila GIS para ma-map out ang katong flood-prone zone or kung dili flood-prone katong sana prone sa landslide nga area yun na. Pero mostly ginagamit yun siya for flood-prone nga areas. So ilang ginamapa. So nanay mga color mangudayon. Makita nimo dira ay kani nga area mo ni siya ang flood-prone. Ingana siya. So may siya yang example. So for example diri kani siya or sa ginamapping nila ang salinity to be high, medium, low. So, nagyo na siya color, designation of color. So, if high, gray, so depende na siya actually sa imo basta kay ang kwan gud na dapat different ilang colors. Then sa disease na pod, ma-map out nimo ang high, medium, low. Then sa water na sad, then sa crop yield. So, this one is an example of overlay based on common geographic location. So, next is the attribute table. So, each map feature connects to data in a table. That means we can click on a location and get details like owner, size, or population. So, muna siya sa attribute table. Aside sa i-input nimo dito ang longitude, latitude, specific position niya sa Earth, you can also put the information, like specific information sa attribute table. Kung kinsa ang owner ana nga parcel mga tawag sa box. Then size or population sa kanang area. So next is the ano to siya?
So kani siya. Example ni siya sa overlay analysis. So mo ni siya ang anatomy sa GIS database. So ang GIS database, it includes vector layers, raster layers, and attribute tables. So together, they build a functional, searchable, and intelligent map. So kana silang tulo, uban gyud na sila. So next is the main applications of GIS. So GIS is used in local government, real estate and marketing, public safety and defense, natural resource exploration extraction, transportation, public health and epidemiology, as well as the geospatial industry. Then let's have here the examples of GIS. So in urban planning and management and policy. So it could be sa zoning, land acquisition, economic development, and so on and so forth. Then sa environmental science naman, so pag-monitor sa mga environmental risk, pag-model sa stormwater runoff, sa watershed, then kanang environmental impact analysis. Then sa political science naman is kato siya, analysis of election results. Like makita dito, like for example, si Tampulano kaning area dili dako iyang boto. So na-illustrate dito kay daghan kayo og like for example, ang nagboto kay Tampulano represent red. So ingon ana siya. Basta kay for mapping purposes ingon ana. Then daghan pa gid kay na siya dira, no? Basta kay ang pasabot ra na niya bisag aha nga aspect gamit kaayo si GIS. So now GIS in agriculture. So since kay kuan magid ta mga agriculturist char. So GIS helps farmers improve productivity. So it can map soil types, track rainfall, and guide planting schedules. So meaning mas productive, less waste, more yield. Now GIS in agrometeorology. So kani siya nga mga mapa, it shows rainfall patterns, crop conditions, and growing zones. So countries like US and Brazil gagamit gid sila og GIS para masuportahan ilahang national food production. So with the help of GIS, na-boost nila ang production sa ilahang food. So ingon ana kada ko nga tabang si GIS, nandara siya. As example na siya sa GIS. Ingon ana naay mga color bitaw like ma-differentiate nimo. For example dara, USDA World Agricultural Outlook Board. So percent of normal precipitation dara. So ang nato diri ang mas daghang kay nga color kani siya kaning medyo light green. Iyahang percent of normal precipitation is 75 to 100%. So kanang mga naka light green, so mostly man naka light green, ilahang percent of normal precipitation ana is 75 to 100%. Then kanang mga brown, ilahang percent of normal precipitation is kanang mga brown, kanang light, sana kani o halusa ani, light brown o dark brown ba ana, is less than 25%. If dark brown, then if light brown is 25 to 50%. So kung mayroon tag precipitation kanang gaulan yun bitaw. So meaning kanang light green siguro everyday gaulan dira. So meaning nindot kayo itanom ana nga lugar. Then kanang dark brown, since low kayo ilahang precipitation, dili siya maayo nga tamnan. GIS in agrometeorology. Kani siya. Iyahang gimapping katong major crop area o minor crop area. So meaning kanang mga dark green daghan og ginapang tanom dira nga area. Then light green is
naitanom pero dili kayo nga nakadaghan. So na yung pinapasabot ana. So meaning sa major areas kanang dark green, it accounts for 75% total sa national production. So, another example, crop maps ni siya. O, pwede po kani. Major livestock area sa United States. So, meaning, diri sa kaning na ay dark green, ay, dark pink na lang siguro. Kay na ay major livestock area, so meaning, daghagabuhi dira og hogs and pigs. Din sa light area, dili na kayo daghan. Ano na yung pasabot ana. So, muna siya ang best example sa GIS. So, this one naman is ang crop map sa Brazil. So, same lagi hapon nato. Iharang ginamapping kung aha ang katong naay minor production o major production o katong most incentive production. So diri is corn production man. So meaning diri nga part kaning naay red na ay most intense production sa corn. Yun na nara. This one naman is the crop progress and condition maps. Then the US cotton condition, the total precipitation. Then this one is the modest winter kill analysis. So, ginagamit gihapon siya. Ginagamit gihapon ng GIS for this type of analysis. As well as the pag-abot sa storm or typhoon. Ginagamit gihapon ang GIS. Anyways, kani siya magod is part niya sa agrometeorology. So, that one. So, anyways, if you have much time, para mas ma-appreciate bitaw ninyo ang sa ang GIS, pwede mo mag-download og crack version sa QGIS. Excuse me. So, nga na, daghan og tutorial sa YouTube as well as na mga free webinar sa Facebook for free tutorial kung saan pagamit og GIS. Then, this one, so, diba, daghan kay color. Meaning, kada color na sila ay ina-represent nga data. So, for example, diri, kaning mga yellow na ay minor citrus area dira. So, naigatanong dira og citrus pero minor lang. Then, sa red, na ay major strawberry area. So, meaning diri nga area na igatanom dira og strawberry. So, wala na siya actually. But, sa katong gingon ako, before mo makakam up ingon ani nga mapping, need sa gid ninyo mag-collect og data, then inyong i-input dito sa attribute table. So, nara. So, next is kani, the minimum temperature in winter wheat areas. So, kanang naka-dark green na ay major growing area dira. Then, if light green is minor growing area. So, kuha na siya sa citrus. So, maram siya actually mga examples sa GIS. So, meaning from city planning to agriculture, GIS transforms how we understand and manage the world. So, as future professionals, I hope that you see the value of GIS and maybe one day, gamiton ninyo siya. So, that ends our lecture and I hope nga nan mo'y nasabtan. Bahala gamay lang. Thank you!